Tanong ko na rin, nung nagbawas ka ng saw level, ngayon, siyempre gusto mong magdagdag, tama, nandun naman yung vision mo, kailan madagdagan. Papabalik. Paano ginawa mong preparasyon? Kasi, wala namang, sa ESF kasi, walang panahon, di ba? Wala tayong panahon sa ESF kung kailan ka magkakaroon. So ang base doon sa mga paliwanag mo, nagbawas ka, tapos kumonti yung saw level mo, kukunti yung nabawasan yung population sa farm. So, yung risk mas nabawasan, tama? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, base sa unang pag-uusap natin kanina, nasa 700 ka na ba ngayon saw level? Oo, tama. Ngayon, ano ang preparasyon na ginawa mo? 300 kasi mahirap yun eh. Mahirap yung pagdadagdag eh. Kasi nga, unang-una dyan, yung preparation ng biosecurity. Paano ginawa mong mga step doon? Unang-una, habang nagbabawas na ako ng inay noon, papunta ako sa 300. Nag-research na ako tungkol sa totoong biosecurity. Kasi dati naman, ang alam lang nating biosecurity, put-bat, tsaka spray ng sasakyan. Okay na yun, biosecurity na. Ngayon, nung nasa 300 saw level na kami, sabi ko, very manageable na. I-implement ko na talaga yung tunay na biosecurity. Nandiyan na yung, simple lang kasi ang pundasyon ko sa biosecurity. Yung farm ko, malinis. Yung nasa labas ng gate ko, madumi. Bawal ko silang pagdikitin. Ngayon, magkakaroon sila ng awang sa gitna. Doon sa gitna na yun, nandun ang biosecurity ko. Lahat yun, mapatao, mapa-truck, mapa-feeds. Yung feeds ko ngayon, hindi na siya binubuhat ng mga tao ko sa building. From bodega, meron na kaming machine, may auger na. Ihuhulog na lang doon, tapos dediretso na siya sa kanya-kanyang building para maiwasan yung kung ano man yung sakit na maaring madala ng sako na galing sa planta, hindi na siya madadala sa loob ng farm. Marami, katulad nung sa buong farm namin, 5 hectares yun. Binakod namin ng father ko yun ng concrete walls. Lahat yun, yung buong 5 hectares. Tapos yung pinagtatayuan ng piggery is 2 hectares lang. May another fence yun na hindi na concrete, pero bawal ka pa rin tumawid. Napakarami. At saka higit sa lahat, yung lahat ng biosecurity na in-implement mo sa farm mo, na sinusunod ng tauhan mo, ng driver mo, ng guard mo, dapat ikaw na may-ari, ikaw ang unang susunod. Kasi yung napansin ko sa iba, halimbawa, pagdating ng truck, ng feeds, i-sprayan, lahat-lahat gagawin, may pausok pa. Pero darating si may-ari, naka-Land Cruiser. Sasabihin doon sa gawin, wag mo nang i-sprayan to, bagong car wash. Mali. Dapat kung ano yung ginagawa nung pinakamababa mong tao, gagawin mo rin bilang may-ari. Hanggang sa yun, unti-unti na nakita ko na maganda na yung takbo ng farm from 300, unti-unti na kami nagdagdag. Unti-unti na nagdagdag hanggang sa ngayon, awa ng Diyos, after ilang years, nakaabot na kami sa target namin na 700. So, ibig sabihin, sir, talaga, yung pagdadagdag yun ng saw level, unti-unti. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Para manageable, no? Para manageable. Sir BJ, tanong ko rin, kasi ang importante, isa kasi sa importante sa farm sa ngayon, sa sitwasyon natin, mga tao. So, paano, yun ang pinakamahirap na gawin minsan yung kumuha ka ng tao na susunod o tatagal sa farm. So, paano ang ginawa, yun ang nakita kong nahihirapan yung ibang farm. Paano ang ginawa mo doon? Ako kasi bago pa tumama yung ASF, alaga ko na yung mga tao ko eh. Ang mindset ko kasi sa tao ko, dapat mabuhay sila sa farm na parang feeling nila hindi na sila aalis. Kung baga kaya nilang pag-aralin, yung mga anak nila, kaya nilang mabili yung mga gusto nila. Ibig sabihin, ibigyan mo sila ng tamang pasahod at saka tratuhin mo sila ng tama. Tapos, ang isa pang
eh di nandun na tayo. Tapos nung pumutok si ASF, ang naging mindset naman ng mga may-ari, i-isolate yung mga tao. Which is very wrong. Kasi dapat ang mindset mo, i-stay out mo yung mga tao mo. Wag mong pagsamahin yung kulungan mo ng baboy at saka yung tirahan ng mga tao. Dapat magkahiwalay. Para magkaroon sila ng magandang pamumuhay doon sa loob at sa labas ng farm mo. Kaya ganun na nangyari. Kaya yung mga tao ko ngayon, parang opisina yung farm ko eh. Papasok sila ng alas 7, tapos pagdating ng alas 5, lalabas na sila. Nandun na sila sa isang area na sa loob ng farm, nasa labas ng farm ko, na nandun yung mga anak nila, mga pamangkin, na walang threat doon sa kung nasan yung mga baboy. Ang mahirap kasi kung nagkakahalo-halo yung mga tao mo eh. Madalit sabi, Sir DJ, bukod sa nag-invest ka doon sa farm mo, nag-invest ka, madalit sabi, Sir DJ, Nag-invest ako sa mga tao ko. Ibig sabihin, Sir DJ, kinakailangan talaga kung paano ka nag-invest sa babuyan, ganun din dapat mag-invest ka tao. Exactly, tama. So, ibig sabihin, yan din naman ang sinasabi sa mga school, di ba? Siguro, napag-aaralan nyo naman yun sa business ads. Napaka-importante na sa pag-establish ng isang negosyo, yung human resources talaga. Ano? Okay, napakaganda nung mga napakaganda sir nung mga naging binuo mong konsepto para maituloy na yung pag-aalaga ng baboy. At the same time, kailangan din talaga may kondisyon yung tao, ano? Yan ang Sir BJ kasi napansin ko lang marami kasi sa ibang mga farm na nakakausap ko, minsan may mga taong hindi tumatagal. So, nakita ko ngayon, yung sinabi mo, kaya siguro hindi tumatagal, minsan, hindi naman nating masabing napapabayaan, kundi minsan baka nakakaligtaan, ano? Nakakaligtaan na mag-invest. Tama ba? Parang gano'n, ano? So, sa loob, Sir BJ, ng 6 na taon na pakikigbaka natin sa ESF, ano? Yung bang yung panahong yon na hanggang mula nung nagsimula tayo ng ESF, siyempre, ang problema kasi natin doon, yung peace of mind mo, no? Ito ba ay nakatulong sa paghubog sa'yo na bilang nagsimulang batang negosyante? Ito ba nakatulong ba nakatulong ba sa sa mga paggagawa mo ng mga decision making? Sa totoo lang, para sa akin, regardless naman kung ASF, PRRS, o kung ano man sakit ng baboy, dapat talaga bilang, lalo na yung mga batang magbababoy, dapat talaga reactive ka eh. Dapat asahan mo na lagi yang may pagbabago. Laging mayroong mga iba't ibang sakit na dadapo. Dapat open ka na sa mga challenges. At lagi mo tandaan na mayroong laging may solusyon eh. Minsan yung solusyon katulad na itong biosecurity, ito lang kasi yung nakikita ko talaga sa ngayon sa ASF na problema natin. Ito lang ang nakikita kong solusyon natin eh, yung totoong biosecurity. Sa totoo lang ito ay abala eh. Abala ito sa dating operasyon mo. Kaya lang no choice tayo eh. Kailangan natin itong pagigihin para maituloy yung ating pag